Magandang tanghali na naman po sa ating lahat, mga kaibigan at kapatid sa Panginoon. Narito na naman po ang ating programang The Guardian of Truth na ating napapakinggan tuwing araw ng Lunes at araw ng Sabado sa oras na 1:00 hanggang 1:30. At inyong napapakinggan ito mga kapatid at kaibigan dito lamang po sa radio station, Radio DCCB, Tuguegarao City. At ganun din po napapanood ninyo sa ating Facebook Live at ganun din sa ating YouTube channel. Kung kaya't meron po tayong mga pagkakataon mga kapatid at kaibigan na mapanood ito kung sakali ay hindi po natin napanood ng live, ay meron po tayong mga videos na makikita dito lamang po sa ating mga account. At ako po ay nagpapasalamat sa lahat ng mga sumusubaybay sa ating programa mula sa mga pakikinig sa kanilang radio hanggang po dito sa ating panonood dito sa ating Facebook Live. Okay, at ako na naman po ang inyong magiging lingkod at makakasama ng 30 minuto ang iyong kapatid at kaibigan, J.R. Kumpat. At nagpapasalamat din tayo kay kapatid na Rodi Gumpad and kay Brother Flor Constantino na silang mga elders ng Metro Tuguegarao Church. Nagbigay po ng pahintulot sa atin upang tayo po ay makapagbigay ng mga kaalaman patungkol sa mga sinasabi ng ating banal na kasulatan. Kung kaya't mga kapatid at makipagkaisa kayo sa akin sa tanghaling ito at ang ating pong malaman, mapag-aralan ang lahat ng mga gustong ibahagi sa atin ng Panginoon buhat sa kanyang mga salita. Okay? So, bago yan mga kapatid, siyempre, wag din naman natin kalimutang batiin ang lahat, mula sa mga nakikinig sa kanilang radio o dito po sa Lambak ng Cagayan, ay pinabati ko po kayong lahat ng magandang tanghali. Dagitipadak nga Ilocano, na imbag na aldauyo. Apo, sapay ko tada kayo amin na nasa lungat, agtingdingag, ito dahito yung programa. And sa lahat po ng mga nanonood naman sa kanilang FB, magandang tanghali din po sa inyong lahat. Okay? So batiin din naman natin ang mga kapatid natin sa loob ng Iglesia ng Panginoon mula rito sa Metro Tuguegarao Church of Christ, ang mga pamilya ng Gumpad, ayan po. At syempre, ang mga family ng Constantino dyan sa may bandang San Gabriel, kay kapatid na Flor and Sister Flor, and of course kay Sister Tetchi Constantino. Magandang tanghali po sa lahat po ng mga taga San Gabriel. At ganoon din binabati natin ng magandang tanghali ang mga taga Panakal Village kung saan nandyan po ang mga kapatid natin, ang mga Aquino family. Ayan po, kay kapatid na Andy and Sister Cora, and of course kay Sister Cheng and Sister Fiona Vicencio. Ayan, magandang tanghali po sa inyong lahat dyan po sa may Panakal Village. Ganon din ang mga Daraway family, binabati din natin sila ng magandang tanghali dito po sa may Palwa Norte. At sila Sister Iris and Brother Fish Rimando dyan sa may Palwa, I think, Sur. Okay? So, magandang tanghali po sa lahat ng mga Taraway family at mga kaibigan at kapatiran natin dyan sa may Palwa Sur at Palwa Norte, kung saan kinabibilangan ng ating kapatid na si Brother Lino Daraway, Sister Elsie Daraway, Sister Mena, Sister Alexa, Brother Victor, and Sister Rosel Acorda. Okay? So, magandang tanghali po sa inyong lahat dyan. At syempre, binabati din natin ng magandang tanghali ang ating kapatid na si Sister Josephine Lim dyan po sa may sentro ng Tuguegarao.
And of course, yung mga Maramag family, dyan po sa may Gonzaga Street. Ayan, nandyan si kapatid na Arlene, Sister Pasita, and Brother Paking Maramag, and of course, kay Sister Amy Maramag. Ayan po. And binabati din natin magandang tanghali ang mga taga-Katagaman. Ayan, kung saan dito nakatira ang ating mga kapatid. Yung mga Biernes family, kung saan nandyan si kapatid na Randy Biernes. Ayan, Sister Josepa Biernes. Magandang tanghali po. And sa mga Panopio family, Brother Anthony, Sister Lani, and Sister Mercy dyan po sa may Tulayan. Magandang tanghali po. And of course, binabati din natin ng magandang tanghali ang Piloka family dyan sa may Tulayan din po. Yung mga Gumiran family, ayan, Brother June Gumiran, ayan, Sister Mary Jane Gumiran. Magandang tanghali po sa inyong lahat dyan sa may Tulayan. And of course, sa mga Gia family din, Brother Marlon, Sister Marsol, and Sister Marisa. And sa mga family ng mga Gia family dyan, magandang tanghali po sa may bandang Tulayan din. To Sister Merly, ayan, De Los Santos, dyan sa may Tulayan pa rin. Brad Jimmy De Los Santos, ayan, magandang tanghali po sa inyo. At sana po ay walang mga aberya sa ating pamamasada. Okay? Sana ay tuloy-tuloy ang ating pamamasada at hindi po tayo nakakaproblema ngayon. Sana po. Ayan. And sa lahat po ng member ng Metro Tuguegarao Church of Christ dito po sa may Tuguegarao, kayo na po, hindi ko na po mabanggit lahat ang inyong pangalan. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Okay? At siyempre, batiin din natin ang lahat ng mga nakikinig sa ating programa, ano? Dito po sa may bandang Cagayan Valley, ayan. Sa Kalantak, Alcala, kay Mama Beth ng Nolasco Pansiteria, magandang tanghali po. And then, kay Tita Lita Porelo ng Malasiki, Pangasinan, magandang tanghali po sa inyo. And kay Jeffrey Porelo din, ayan, pero nasa abroad siya ngayon, okay? Magandang tanghali, Brother Jeffrey Porelo, at kung umaga man dyan, magandang umaga sa inyo dyan. At kay Tita Banji Dakiwag ng Karitan and Wendell Dakiwag, magandang tanghali po sa inyo. And of course, binabati din natin ng magandang tanghali si Auntie Lilia Domingo ng Caba, La Union. Sama na natin dyan ang ating pinsan, ayan, si Denver, ayan, Denver Domingo, dyan sa may Caba, La Union. Binabati din natin ng magandang tanghali, dagiti Ilocano, dita Ilocos Norte, ayan, ken Ilocos Sur, dita Tingras Parada, Parada, okay? Ni Antitasing Makusi. Ayan, magandang tanghali. Antitasing, ken ni Manong Warner, nga Makusi, di dating grass. Ayumbag nga aldaw yu apo, Manong Warner, Antitasing. At syempre, ang isang anti din natin, dyan sa may Las Vegas, Nevada. Magandang tanghali from Pilipinas. Diyan po sa may Nevada, kay Auntie Rebelin Ugale. Ayan. And ganun din kay Brother Frank and Sister Faith Isla family dyan sa may Bansalan, Davao del Sur. Magandang tanghali po. Kay kapatid na Nida Villamin ng Zamboanga del Sur, magandang tanghali po. At sa lahat po ng mga taga Zamboanga, kapatid at kaibigan dyan, binabati ko po kayo lahat ng magandang tanghali. Kay Sister Mercy Respicio ng Larion Baho, ayan, magandang tanghali sa mga taga Larion Baho. Kay Sister Marife Tibulong Angeles ng Minagbag, magandang tanghali. And sa lahat po ng kapatiran natin dyan sa may Minagbag, magandang tanghali po sa inyong lahat dyan. Okay? At salamat sa mga nagpunta nga pala doon sa ating Thursday midweek service. Okay? Sana pagpalain kayo ng Panginoon.
And of course, binabati din natin ng magandang tanghali si Alfie Abariao. Ayan. At ang kanyang family, sila po ngayon ay nasa Manila, no? Kay Sister Marcel Sanchez Atibagos, magandang tanghali sa inyo, Sister. Kay Sister Tess Esperanza Pader ng Magirik Solana, magandang tanghali po sa lahat ng mga taga-Magirik. Kay Sister Soledad Danao, ayan, ng Baliwag Peña Blanca, magandang tanghali din po. Brother James Paterno ng Sultan Kudarat, magandang tanghali po sa inyong lahat, okay? Kay Brother Rex Bayaka, ayan, magandang tanghali po, kapsat nga Rex Bayaka. Kay kaibigan Robert Sigua ng Gonzaga Street, magandang tanghali po sa mga taga Gonzaga. Magandang tanghali din po kay Sister Loli Martinez ng San Vicente, Alcala, okay? And of course, sa ating mga nasa ating comments, magandang tanghali din kay Sister Pibet Canteras Layos dyan po sa may Minagbag, Quezon, okay? And of course, kay Sister Lani Panopio, tapos na po kanina. Magandang tanghali, Sister Lani Panopio, Brother Acrid Lilibios, ayan, from Caloocan, magandang tanghali po. And binabati din natin magandang tanghali ang lahat ng mga kaibigan at kapatid natin dyan sa may Caloocan City, ayan. Yan, kay kapatid na Lilibios, ayan. Juni Samontina, ayan po, dyan sa may Cavite, ano? Saka sa Tres Martinez, ayan, magandang tanghali po sa inyong lahat mga kapatid. At sana po ay magpatuloy tayo sa ating ginagawang pagtatrabaho para sa ating Panginoon nang siya po ay masiyahan at tuluyan na niyang tanggalin po ang mga sakit gaya ng pandemic na ito, okay? So tuloy-tuloy po tayo mga kapatid. Kay Sister Margarita Pulido ng Antigo ng Agani Alcala, magandang tanghali po. Maraming salamat po sa mga taga-Agani Alcala for watching. Sana po ay magpatuloy po tayo, ano? And kay Sister Soledad Danao ng Baliwag, magandang tanghali po. At sa lahat ng sa Baliwag Church of Christ, dyan po sa Peña Blanca, naku po, magandang tanghali po sa inyong lahat dyan. Okay? Alright mga kapatid, konti na lamang po ang ating oras. Ito po ay gagamitin natin sa ating pag-aaral sa tanghaling ito. Wala po akong masyadong inihanda, kundi nag-edit po tayo ng ating mga pag-aaralan sa ngayon sapagkat may mga katanungan, ano? Alam niyo mga katanungan na ito, private message. Hindi ko alam kung bakit naiya ata ang mga tao na magtanong ng ano, no? Sa mga post. Okay? So, isang mga tanong mga kapatid, no? Kumukuha tayo sa mga tanong ng ating mga pinag-aaralan. Okay? So, mula sa ating banal na salita ng Panginoon mga kapatid, narito ang kasagutan sa mga ibang katanungan mula sa ating mga manonood. Okay? Ito ay patungkol sa salita ng ating Panginoon, which is the Bible or the Word of God. Okay? Mula sa ating teksto, 2 Timothy chapter 4 sa verse 2, sinasabi roon mga kapatid sa wikang English, preach the Word. Ayan. So, dyan natin kukunin mga kapatid ang ating pag-aaralan ngayon. Ang sinasabi sa 2 Timothy chapter 4 verse 2, sa wikang English, preach the Word. Be instant in season, out of season, reprove, rebuke, exhort with all long sufferings and doctrine. So dito mga kapatid, napakaganda yung kanyang sinabi na ang salita ng Panginoon o yung Word of God, ang gawin natin daw ay ipangaral. Hindi lamang po yan. Sa pangangaral po natin, sinasabi naman dyan na gamitin ito sa tinatawag na in season o out of season. Ibig sabihin, kailangan lagi tayong handa. Diba? So, wala man tayong yung plinano. Wala man tayo sa plano. Kailangan
ibahagi pa rin ang Panginoon kung gusto may makikinig sa atin, 'di ba? Kailangan handa gaya ng isang Boy Scout o Girl Scout. At sa ating pangangaral mga kapatid, itong maganda rito. Gamitin natin yung salitang reprove, rebuke, and exhort with all long sufferings and doctrine. Okay? So, ang ibig sabihin niyan mga kapatid, hindi porke nangangaral ka, yung pinapangaral mo, love, 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 repent, repent. Wala na yung tinatawag na reprove, rebuke, and exhort, mga ganon, mga doctrine, wala na po. Okay? So, anong ibig sabihin nito? Nang pinapangaral, mga kapatid, na ibig sabihin na ipangaral ang salita ng Panginoon, kailangan yung listener, yung nakikinig, ay matatouch yan. Okay? Matatouch yan, maaring masasaktan yan, o maaring makaintindi yan sa mga salita na ating binibitawan mula po sa mga talata na ating ipinababasa. Okay? So, yan po manggagaling ang ating pag-uusapan mga kapatid. At bago tayo pumunta sa ating pag-aaralan, sa ating panimula, sinasabi at pinapaalala sa atin, na sa 2 Timoteo, Kapitulo 3, sa talata 16 hanggang 17, sinasabi, all scriptures is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works. Okay? Okay? Anong gagawin natin mga kapatid para tayo ay maging matuwid sa harapan ng Panginoon? Dito lamang po sa mga talata na binasa natin. Gamitin daw natin ang salita ng Panginoon. Dahil ito ay makapagbibigay sa atin ng ating mga kailangan. Okay? Pasensya po, hindi ko naipindot. Ayan. Ayan po yung pinag-uusapan na po natin sa 2 Timothy chapter 3 verse 16 to verse 17. Okay? So tuloy po tayo mga kapatid sa ikalawa para sa ating panimula. Matatagpuan natin sa aklat ng John chapter 5 sa verse 39. Ayan. Sinasabi roon, saliksikin ang salita. For in them ye think ye have eternal life, and they are they which testify of me. Sinulat ng ating apostol John yan mga kapatid. At sinasabi niya, ito yung mga salita ng ating Panginoon, na sinasabi niya na kailangan naman natin sumaliksik. Hindi yung nagtuturong sumasaliksik mga kapatid. Hindi lamang yon, kundi bawat tao na gustong malaman kung ano pa yung mga gagawin natin, o ano yung gagawin natin, o paano maging Kristiyano, paano maging matuwid. Lahat ng taong yan mga kapatid, lahat ng klase ng taong yan, ang gagawin nila, utos ng Panginoon, they have to search. Okay? Sila ay manaliksik, magsuri, okay, sa mga salita ng ating Panginoon. Ikatlo mga kapatid, sa Efeso chapter 3, sa talata 4, sinasabi sa wikang Ingles, whereby when ye read, ye may understand my knowledge in the mystery of Christ. Okay? So, hindi mahirap intindihin pala ang salita ng Panginoon mga kapatid. Napakadali. Okay? Yan sinasabi sa Efeso chapter 3 verse 4. Okay? So, ito yung mga napag-aralan natin mga kapatid, mga talata na ating binasa. Lahat ng scriptures, tapos sinabi niya, search the scriptures, tapos read the scriptures, tapos doon sa ating teksto, preach the scriptures. Okay? Ipangaral ang salita mga kapatid. Okay? Lahat ng mga salita ng Diyos na ating sinaliksik, na ating nabasa o pinabasa sa atin, o pinasaliksik sa atin, na ipinakita sa atin. Ang gagawin natin dyan mga kapatid, we need to preach it. Okay? Share it. Nang sa gayon mga kapatid ay magkaroon tayo ng katanungan na why
we should preach the scriptures? Bakit kailangan natin ipangaral ang salita ng Panginoon? Sa unang kasagutan mga kapatid kung bakit kailangan nating ipangaral ang salita ng Panginoon, for it is the Word of God. Napakasimple, di ba? Solve na ang problema natin. Bakit natin ipangaral ang salita ng Panginoon? For it is the Word of God. Pero minsan mga kapatid, may mga tao na ayaw maniwala na ang Word of God na yan ay galing sa Diyos. Ayaw maniwala. Pero may mga prueba na makikita natin dito mga kapatid, no? Sa loob ng Biblia mismo. Bibigay ng mga talata na nandyan na nga, binabasa na nga natin, ayaw natin paniwalaan. Mas naniniwala tayo yung mga outside the Bible. Diba? O, bigyan ko kayo ng dalawa. Okay? Some proof can be found inside it. In Job chapter 26 verse 7, sinabi ni Job that the earth is hanging upon nothing. Okay? Anong yung mababasa natin sa aklat na Job chapter 26 verse 7? Na ang mundo daw mga kapatid ay nakalutang. Okay? Nakalutang. Saan nabasa? Job 26 verse 7. Ngayon, sino nagsasabi na ang earth ay nakalutang? Okay? Yung mga tao. Okay? Yung mga tao na nakadiskubre, yung lumabas ng ating mundo. Lumabas sila sa mundo, nakita nila, oh, yung earth pala, yung mundo ay nakalutang. Pero, nauna nang lumabas tong aklat ni Job mga kapatid, kaysa nung lumabas yung mga tinatawag na mga astronomer, o yung mga taong lumabas ng ating mundo. Late na sila. Ba't mas naniwala pa tayo sa kanila kaysa dun sa sinabi ng ating banal na aklat? Matagal nang sinabi ng Diyos yan. Sinabi niya kay Job, Job, sabihin mo sa tao, ang mundo ay nakalutang. Okay? Isa pa, yung sinasabi ni Isaiah chapter 40 sa verse 22, sinasabi na Isaiah na ang mundo ay bilog. Bilog ang mundo mga kapatid. Pero marami pa rin tao nagsasabi, hindi totoo yan. Pag bilog yan, dapat nahulog na tayo. Tapos umiikot pa. Diba? Hulog na tayo. Kaya ang mundo daw sa kanila ay flat. Okay? Flat. Ewan ko kung paano nangyari yon mga kapatid. Pero sinasabi sa Biblia, mula sa talata ng Isaiah chapter 40, 22, sinasabi niya, ang mundo ay bilog. Ayan po mga kapatid. Kung paano nila nalaman yan? O paano nila nalaman? O nalaman nila? O paano natin malalaman? Hindi natin alam mga kapatid. Yan, lahat ng yan ay galing mula sa Diyos mga kapatid. Siya mismo ang nagsasabi, okay? So yung mga nakadiscover lamang sa mga lately na lang mga kapatid, na ang earth ay bilog, ang earth ay nakalutang, yun yung mga kapwa nating tao mga kapatid na late na silang nakadiscover. Pero sila yung madalas na pinaniniwalaan natin. Okay? Ibig kong sabihin mga kapatid, ang tao mas madalas maniwala doon sa mga sinasabi ng tao kaysa doon sa sinasabi ng Panginoon, which is the Word of God. Okay? Marami pang iba mga kapatid, pero dalawa lamang to. Okay? Pagpatuloy tayo. Ito ang Biblia mga kapatid. Ayon sa sinabi ng ating banal na kasulatan, ang Biblia ay meron lamang 66 books. Yan ay may 39 books mula sa Old Testament at 27 books naman mula doon sa Bagong Tipan. At ang mga writer niyan mga kapatid ay nasa 40 tao, 40. At yung mga karamihan dyan, di sila magkakakilala sapagkat sila ay nasa pagitan ng 1,000 of years. Pero itong matindi mga kapatid, the Bible never contradict itself. Okay? Bakit? Kasi nga po, ang Bible ay galing sa kaisipan ng Diyos, gumamit siya ng tao upang isulat yung sinasabi ng Diyos. Okay? Pagpatuloy po tayo mga kapatid sa ating pinag-uusapan, the Word of God, why we should preach it, for it is the power of God
unto salvation. Ibig sabihin, ang Word of God ay nakakaligtas po. Okay? Nakakaligtas. Ayon sa aklat ng Roma, chapter 1, verse 16, sinabi ni Apostol Pablo na the gospel is the power of God unto salvation. Na ibig sabihin mga kapatid, yung gospel na sinasabi ni Apostol Pablo ay siyang good news. At ang good news na yan mga kapatid o mabuting balita ay yan yung patungkol sa ating Panginoon. Dito sa 1 Corinthians chapter 15 verse 1 hanggang verse 6 makikita natin si Apostol Pablo may ipinapangaral siya. Ano yon? Ang ating Panginoon o yung tinatawag na gospel o yung tinatawag na mabuting balita. Okay? So, ang lahat ng ito mga kapatid, ito yung tinatawag na Word of God. Yan ang pinapangaral mga kapatid ng ating mga apasal. Okay? Yan yung mga sinasabi sa kanila ng ating Panginoon. Then sila naman ay yun din kung ano yung narinig nila sa ating Panginoon. Yan din ang kanilang ipinangaral. Okay? And then, ito maintindihan natin, no? Preaching the gospel is preaching the word of God. Napakasimple mga kapatid, di ba? So the gospel is the good news, and the good news is about Jesus, about His death, resurrection, and ang good news mga kapatid na yan ay ito yung word of God. At ang sinasabi ng Panginoon, you need to preach it. Ang alin? The word of God. Number 3 mga kapatid, why we should preach the word of God? For it is manifested through preaching. Bakit mga kapatid? Anong sinasabi nito? Sinasabi nito sa Titus chapter 1 verse 3 mga kapatid na kailangan nating ipahayag ang salita ng Panginoon. Paano malalaman ng iba kung walang maghahayag ng salita ng Panginoon? Di ba? So tama ang talatang ito, Titus chapter 1 verse 3. Na kailangan natin ihayag ang salita ng Panginoon o ipakilala man lang o i-share natin nang sa gayon ang salita ng Panginoon ay kumalat mga kapatid. And then the word of God must be preached. Yan yung sinasabi dyan sa Titus chapter 1 verse 3. And dito makikita natin, committed to every Christian that they should preach it. Ay, ibig sabihin mga kapatid, si Apostol Pablo nagsasalita sa Titus chapter 1 verse 3. Sinabi niya na ang salita ng Panginoon ay kailangan ipakilala, ipahayag. Ayan. Na ito naman ang sinabi sa akin. Sinabi sa akin at kailangan kong gawin. Kung kaya't ako ay nangangaral sa inyo. At ibig sabihin niyan mga kapatid, bawat Kristiyano, kapag natanggap mong salita ng Panginoon, share it. Okay? Ipahayag mo din. In Roma chapter 10 verse 14, we should preach the word of God or else who should. Sino mag-preach kung wala nang kung hindi tayo mag-preach mga kapatid? Wala. Okay? So bawat Kristiyano, sila ay mag-preach ng salita ng Panginoon. Hindi lamang po yung mga tinatawag na preacher o mga ngaral. Okay? So trabaho din naman pala ng mga Kristiyano o bawat Kristiyano ang mangaral ng salita ng Panginoon. Bakit? Dahil ito po yung ating trabaho talaga. Kaya nga sinasabi sa 1 Corinthians chapter 3 sa verse 9 na tayo ay co-workers ng ating Panginoon. O sa ibang salita, we are laborers. Okay? Bawat Kristiyano, laborers. Sa ibang salita, we are co-workers, mga kapatid. Okay? So hindi lang trabaho ng mangaral ang mangaral. Okay? Trabaho din naman pala natin. Isa pa yan. Ay, iba pa yung nangangaral sa atin. Okay lang yan kung may ganyan. At bilang Kristiyano mga kapatid, pag wala yung mangangaral natin, trabaho natin yan. Okay? Mag-share tayo ng salita ng Panginoon. Okay? So, we should not be help also. O, ibig sabihin, tumulong naman tayo. Okay? Tumulong tayo. And then, kapat mga kapatid, ito yung panguli. For it is affecting our lives. Why we should preach it, the word of God? For it is affecting our lives.
Okay? Dahil ang salita ng Panginoon, it give us the chance to understand His words. Okay? Makikita natin ang isa sa ginagawa sa atin ng salita ng Panginoon. Sa Roma 10, sa talata 17, ito ay nakakapaggawa ng tinatawag na pananampalataya. Okay? So, wala tayong pananampalatayain kung wala tayong narinig. Okay? So, we can't obey God until we first listen to His Word. Hindi tayo sunod sa Diyos, mga kapatid, kung hindi muna tayo makikinig. Paano ka mai-invite? Paano ka mako-convert? Paano mo malalaman ang salita ng Panginoon kung hindi mo naman papakinggan? Diba? Tama nga naman, mga kapatid. Listening to God's Word will give us the next move we should take. Okay? So, pagkatapos natin mapakinggan salita ng Panginoon, mga kapatid, kung ating naintindihan yan, salvation will come. Okay? Salvation will come next. Another one in Romans chapter 12 in verse 2. Sinasabi rito, ang salita ng Panginoon, it gives us choices what to choose. What to choose. What to choose. Dahil ang mga ginagawa po natin, mga kapatid, ay gawain ng makasalanan. Okay? So, kailangan natin mag-transform, mag-renew, mga ganyan. So, we need to change if necessary. Talaga naman kailangan, mga kapatid. And then sa pangatlo, mga kapatid, Psalm 119 in verse 11, ang salita ng Panginoon sinasabi, it protect us to sin against God. Okay? So kung may salita ng Diyos dyan, mga kapatid, anong gagawin natin? Gayahin natin yung nagsabi diyan. Itinago niya ang salita ng Panginoon sa kanyang puso. Ay ibig sabihin, dala-dala niya yan kahit nasaan man siya. Okay? So gawin po natin yung mga kapatid, at tayo ay hindi papabayaan ng ating Panginoon. Sa ating conclusion, mga kapatid, the Word of God is the voice of Jesus today. Hebrews chapter 1 verse 2, it reminds us that Jesus already given everything we should know and what to do. Only what you should do is to obey Him. So let's talk to Jesus by reading the Word of God or the Bible. Number 2, receive the meekness that engrafted word ayon kay James chapter 1 sa verse 21. Ibig sabihin, mga kapatid, do not reject the word of God, kundi accept mo ito. And number 3, obey the words of God, especially when He said, Mark 16:16, he that believeth and is baptized shall be saved, but he that believeth not shall be damned. Ibig sabihin, don't reject the word of God but accept it. Ayan po. Ibig sabihin, mga kapatid, don't reject the invitation of God unto salvation. Okay? And then, the Bible is talking unto you about salvation. My friend, what is your answer? Obey it and preach it. Yan po yung sinasabi ng mga talata. So, magandang tanghali naman po sa atin lahat, mga kapatid at kaibigan. Maraming salamat muli sa inyong pakikinig at panonood sa ating programa. Sa ngalan po ng ating Manager Cadel ng DCCB at ang kanyang mga mabubuting staff, kay kapatid na Rodi, Kumpat, and Brother Flor Constantino ng Elders ng Metro Tuguegarao Church, at ang inyong nakasama sa tanghaling ito, Brother J.R. Kumpat, nag-iwan po ng magandang tanghali po sa atin lahat. Salamat po. God bless.